Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Mountain Channel natin. Ako nga pala si Ibalita Bay. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin itong si Attorney Harry Roque at saka si Congressman Isbarbers. Kasi po mga kababayan, matindi po yung pahayag ni Attorney Harry Roque. Pinagbabantaan po niya itong si Congressman Isbarbers. Ang sinasabi dito ni Attorney Roque, matatalo rin kayo dyan sa Surigao at pag wala na kayo sa puder, sa kapangyarihan, pananagutin kita sa batas. Tandaan mo yan. Yan ang pagkakasabi ni Attorney Roque mga babayan. Naku po, pag nagkatotoo ito mga babayan, di ba? Pag nagkatotoo ito mga babayan, talagang nakakatakot pala ito si Attorney Roque. Nakakatakot pala ito mga babayan si Attorney Roque kasi mukhang galit na galit po siya dito kay Isbarbers. Mukhang galit na galit po siya kay Isbarbers. Kaya niya nasabi yung mga pagbabanta na yan. Dahil kung totoosin mga babayan, dapat political lang, wala dapat personalan. Pero mukhang gaganti itong si Attorney Roque. Ngayon, ang tanong na lang natin mga babayan, ito ba si Attorney Roque ay makakabalik pa ng Pilipinas? Kasi kung makakabalik pa si Attorney Roque sa Pilipinas, hindi nga malayo na gaganti siya kay Isbarbers. Pero kung hindi na po siya makakabalik ng Pilipinas, mukhang mahihirapan po na makaganti siya. Diba? Kasi nga po, mababayan na makakaganti lang naman ito sila kung magiging presidente nga ang isa sa mga Duterte. Kasi hawak na nila yan . Pero kung hindi magiging presidente si BP Sara, mukhang mahirapan sila makaganti. Kasi siyempre iba ang gobyerno, di ba? Once kasi na Duterte ang nasa gobyerno, mayroon talaga silang lakas o kapangyarihan. Di po ba? Yan ang kaibahan dyan mga babayan sa sinasabi dito ni Attorney Roque na gaganti siya once na natalo itong si Isbarbers at nakabalik siya siguro sa Pilipinas. 'Di ba? Yan siguro ang gusto mangyari dito ni Attorney Roque. Pero nakakabahala yan mga banta ni Attorney Roque. Rito, pakinggan po natin yung pahayag ni Attorney Roque. Siyempre mga babayan, kung bago lang kayo sa channel natin, bago tayo umpisan yung pahayag ni Attorney Roque, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na po at i-click ang notification bell. Tapos paki-like na rin po ng ating video mga babayan at paki-share. Salamat po. Ito. Umpisa na po natin yung pahayag ni Attorney Roque. Anong sabi niya? Baboy? Buffoons. Akala ko kasi siya yung sinasabi niya. Ganyan daw magsalita ang taong desperado na, naiipit na, ayaw raw isumite ni Roque ang mga dokumentong hinihingi ng Quadcom dahil mabibiso raw, nasangkot siya sa Pogo at abogado siya ng mga Chinese syndicate, nasangkot sa mga illegal na gawain. Kung wala raw kinalaman sa mga ito si Roque, bakit daw ito nagtatago? Ang dami raw kuda. Ang contempt at detention order ng Kamara laban kay Roque ay epektibo lang ngayong 19th Congress. Your reaction, your take on this, sir? Gaya ng sinabi ni Tatay Digong, may panahon sa lahat. Isbarber, hindi palagi na ikay may immunity against life. Pag natapos ng termino mo, sigurado namang matatalong pamilya mo dyan sa Surigao, pananagutin kita. Promise, hindi kita atrasan. Yung sinabi niya na baboy, baboy. Well, hindi lang niya naintindihan ang buffoon kasi kulang yung appreciation niya sa vocabulary. Thank you, sir. Tama. So, ngayon po, Kabog talaga. meron pa rin po ba kayong request to still visit? Yes, I still have a pending request, which has to be endorsed by Nicholas Hoffman.
Ano po ang magiging basis para maka-visit po kayo? Well, hindi kasi ako makabisit as a potential counsel na walang consent ni Nicolas Hoffman. So is there still a chance that you will be part of the legal team? I do not know. Only the President can answer that question. Dahil ako naninindigan, tanging si dating Presidente Duterte lamang makakapili ng kanyang mga abogado. Wala nang iba. Okay. Attorney Roque, wala na po ba kayo doon sa Ter-Apple? Umalis na kayo doon? Well, wala po ako ngayon sa Ter-Apple, no? Inaantay ko na lang yung pangalawang interview. At matagal naman yung proseso na matagal na interview. Sabi nga nila, minimum 6 weeks wait ang interview ng second. Pero ang importante, yung paghahain ng asylum at hindi naman yung approval. Dahil approval will only give me permanent residence and citizenship. So doon sa unang interview nyo, ano yung mga tinanong sa inyo? Confidential po ang proceedings, so I cannot tell you. But I can tell you, I submitted documents as high as this to prove political persecution. How high? I submitted documents as high as this. So hindi mo na roommate yung Afghani na sinasabi mo? Wala na, linipat na siya actually. Linipat siya, and I miss him. Wala na akong roommate nung linipat siya, hindi na ako nagkaroon ng roommate. So sinasabi niyo ngayon na talagang babalik na lang kayo on your second interview? Kasi yung second interview naman is, well, marami kong pinangakuan doon na tutulungan, ha. So, I will honor my word naman. Kasi nakakabag na ang dami-dami doon na hindi alam ang gagawin sa kanilang first interview, no? So, nangako naman ako that I will assist them. Ibig niyo po sabihin yung mga asylum seekers doon na tutulungan ninyo? Marami akong tinutulungan ngayon na asylum seekers kasi they have no idea what to expect sa interview. At yung first interview naman is preliminary interview lang to indicate kung bakit ano yung dahilan mo na ikaw kumukuha ng asylum. I'm sorry, who are you? Joe Felpo from the Filipino Correspondent Lab. I see, oo. So yun, doon po sa tinutulungan yon, alam ba to ng IND na you are going to help them as a counsel, as a lawyer? No, I'm just helping them because I'm a human rights defender, no? So I'm always just explaining what their rights are as asylum seekers. Dahil karamihan naman dun hindi talaga nakakaintindi ng salita ng either English or na mabuti sa English na nag-Google Translate pa kami. Is this like a prelude to what a possible job here Well, in The Hague or let's in the just say Netherlands? that people of my background na matagal nang gumagalaw sa larangan ng international human rights, palaging merong pangangailangan ng iba't ibang klaseng tao. Yes, that could be a possible employment that I could find here, no? Attorney, doon sa rules kasi, normally, na habang pending yung iyong application for asylum, dapat nandoon ka sa COA facilities. Ano yung sinabi sa iyo ng IND with regards to the rules na you are allowed to go out or live outside the facilities? Well, hindi po. Allowed po kaming gumalaw while during the facility hanggang first interview. After the first interview, you indicate kung kinakailangan mo ng housing o hindi. And I have indicated naman na hindi ko kailangan ng housing. And they have asked for the name of the family that I will stay with. I've given them all these details. So yung pagka hinanap ka, doon ka hanapin sa family in case that you All the communication is abscond. addressed to that family. At saka, hindi po kami pwede mag-abscond because we have surrendered all our travel documents. Including your passport. Including my passport, including my driver's license. So hanggang Zealand ka na lang nila makakapunta dito sa Netherlands. I don't think it's prohibited. Kaya lang, pag tinawag ka at hindi ka dumating, mawawala yung slot mo for the second interview and that's the most important interview. How many interviews will there be? Okay. After that, pwede nang mabigyan or they decide. And then, After how depending long, on the sir? decision, you have judicial review. How long will that take? Matagal. They're saying minimum 6 weeks ang second interview. Okay. Pero sa more like longer than 6 weeks. Kung halimbawa mag-facilitate ng mabilis yan, attorney, at sabi, okay, hindi na pwede mag-stay dito, ano naman yung plan B, plan C, option? I'll get there when I get there. Okay? Thank you, sir. Thank you so much. Kasalanan ko ba yun?